sa kanila, and even sa church na to, Lord, thank you very much for those people. Bless them also, Lord. Hindi ko alam kung anong blessing ang kailangan nila, but bless them, Panginoon. At patuloy, marami pa po silang maabot na mga iglesia. And thank you, Lord God, sa mga may birthday. Yung may birthday ngayon si Kuya Elmer. It's his 60th birthday, Lord. Bless Kuya Elmer, Panginoon. Pagpalain mo siya. Mahabang buhay, magandang kalusugan, walang sakit karamdaman, at nawa maging masaya siya sa buong araw na to na kanyang kaarawan. In Jesus' name, in Jesus' name. Lagi mo rin po siyang ingatan. And even Marvin, bukas po ang birthday ni Marvin, Panginoon. I-bless mo rin si Marvin sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang pagbabiyahe. Ingatan mo rin siya palagi. Wala rin sakit karamdaman. Maging pagpapala siya sa kanyang mga katrabaho, kapitbahayan, pamilya, Panginoon. At kung ano man po yung desire ng puso ni Marvin, Panginoon, mas alam mo ito kaysa sa amin. Kaya pinagkakatiwala po namin sa iyo si Marvin, Panginoon, at patuloy kang kumilos sa buhay ni Marvin at sa kanyang buong sambahayan. In Jesus' name. We also pray for Paula and Argel na ngayon po ay nagtitake ng civil service exam. Lord, bless them also with your wisdom, with your knowledge, Panginoon. Nawa matandaan nila kung ano man yung mga inaral nila. At higit sa lahat, ang dalangin namin, makapasa po sila for this civil service exam. For Nanay Ilyang na masakit po yung paaga, patuloy kang kumilos. Kay Nanay Ilyang, mawala po yung pananakit ng paa niya. In Jesus' name, makalakad na po siya ng maayos. And even si Tess, kung ano man yung nararamdaman niya hindi maganda, we pray for your healing, Lord God. Ikaw po ang aming Jehovah Rapha, our great healer. For Ate Esther, Panginoon, patuloy lang kinukumit namin sa iyo si Esther, Panginoon. Tunay na God, mas alam mo kung anong mabuti sa kanya, Panginoon. But we continue to pray long life and good health for Ate Esther. And thank you for the life of Nanay Saleng, Panginoon, na talagang naging mas malakas pa siya ngayon, Panginoon. Nawa manatili po ang kalakasan na to. And for each and every one of us here, Lord, hindi man namin isa-isahin yung mga pangalan, Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat sa iyo. Alam mo yung mga kalalagayan namin, ang sitwasyon namin. Kayang-kaya mo kaming abutin, O God. Kayang-kaya mo kami, Panginoon, tugunin. Kayang-kaya mo kami, Panginoon, yapusin dahil ikaw ay makapangyarihang Diyos. Kaya maraming salamat po sa araw na to at nawa malugod ka namin in all the things that we do. We can give you glory in Jesus' name. Amen! Amen! Hallelujah! Amen! So sa umaga po na to, nung nakaraang linggo, pinag-usapan po natin ang pamagat po ng pinag-aralan natin ay huwag maging matigas ang iyong ulo. Ngayon naman po umaga na to, pag-aralan naman natin ang mabuting kalagayan ng iyong buhay espiritual. Ayan, ito po yung pamagat niya. Mabuting kalagayan ng iyong buhay espiritual. Bago po ako magpatuloy, yung bata, yung mga magulang na, ano pong ninanais natin sa ating mga anak? Ano po? Lumaki sila? Takot sa Diyos. May takot sa Diyos. Ano pa? Lumaki silang matagumpay. Tama po ba? Maging maganda yung kanilang kinabukasan. Maging maayos sila. Magkaroon ng magandang buhay. Kumbaga lahat ng maganda. Lumago sila. Magtagumpay sila. Lahat ng maganda. Yan ang gusto natin sa ating mga anak. Amen po ba? Amen. So, hindi po yun mawawala sa isang magulang. Ayaw natin na ang mga anak natin ay yung parang hindi lumalaki, parang hindi tumatanda, yung mga immature, ayaw natin na yung mga anak natin ay hindi natututo. Tama po ba? Kaya yan pinapasok sa paaralan. Bakit? Gusto natin silang matuto. Amen. So yun yung mga gusto nating mangyari sa ating mga anak. Ngayon, tingnan naman natin yung ating kalagayan ng ating buhay espiritual. So ang ating verse ay magmumula sa 3 John. 3 John po hindi 1. Ikatlong sulat ni 1. 3 John, bandang dulo po, bago yung sulat ni Judas. 3 John chapter 1, verses 1 to 8. Anyway, isang chapter lang po ito. Ang kukuhanin natin ay verses 1 to 8. 3 John 1, 1 to 8. Nakita na po natin? Amen. Kung nakita na po natin, makisabay po kayong magbasa sa akin. Mula sa matanda,
kay Gayo na pinakamamahal kong kaibigan. Mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan, tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay espiritual. Ito po'y sulat, kaya ganyan siya. Tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid at ibalita, ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. Wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin kaysa marinig ang balita na namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Verse 5, mahal kong kaibigan, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit hindi mo kilala, ay nagpapatunay na tapat ka. Nagpatotoo sila sa iglesia rin tungkol sa iyong pag-ibig. At lalong mabuti kung matulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya ng nararapat sa mga lingkod ng Diyos, sapagkat tumayo sila sa ngalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di kumikilala sa Diyos. Verse 8, dapat natin silang tangkilikin upang tayo'y makatulong sa pagpapalaganap ng katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming pong pag-aaralan. Panginoon, patuloy na ito po ay mag-grasp o maunawaang mabuti ng bawat isa ng mga anak mo. In Jesus' name. Amen. Ito po ay ikatlong sulat ni Juan. No? Sabi nga mula sa matanda. So yung matanda sumulat kanino? Kay Gayo. Natutuwa yung sumulat kay Gayo. Bakit? Anong sabi niya? Sabi niya, di ba? Na tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid na sa verse 3 po yan. At ibalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. Sa verse 2 naman nakalagay doon na at malusog ang pangangatawan tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay espiritual. So ito pong sumulat, si Gayo po ay kanyang anak spiritually. Amen? Kasi ganyan naman po tayo sa ating pong pagiging Kristiyano. Kung sino yung nangangalaga sa atin o sa inyo, siya po yung tumatayong spiritual parent po natin. Amen? No? Kaya ikatulad po nito, si Gayo, meron siyang spiritual parent, yung matanda, at natutuwa yung matanda sa kanyang spiritual na anak. Bakit? Mabuti ang lagay ng kanyang spiritual na buhay. Bakit? Sabi, di ba? Ikaw ay matapat, namumuhay ayon sa katotohanan. Si Gayo ba yung nagsabi na gano'n siya? Hindi. Ang sabi rito, ibinalita ng mga kapatid sa iglesia. So, yung mga kapatid sa pananampalataya, yun ang nagpatotoo patungkol kay Gayo na si Gayo ay mayroong mabuting kalagayang espiritual. Amen. Dito po sa atin ngayon, ako po ang inyong magulang. Bagamat hindi po tayo magkakaedad, ako po yung tumatayong magulang ninyo. At kasiyahan din, katulad ng sumulat na to ng matanda, kasiyahan namin na nangangalaga sa inyo na kayo ay makita na kayo ay mayroong mabuting kalagayan sa inyong pamumuhay espiritual. Na maayos po ang buhay ninyo espiritual. Ngayon, ang tanong ko po sa iyo, kumusta ang lagay ng iyong buhay espiritual? Ayan. Kumusta po kayo? Bakit? Kasi kayo lang po yung makakasagot at kayo yung nakakaalam ng katotohanan. Kumusta po ba ang inyong kalagayan ng pagkakaroon ng buhay espiritual? Yung buhay espiritual, ito po yung meron tayong kaugnayan sa Diyos. Yung buhay espiritual, ito po yung meron tayong relasyon sa Diyos. Yung buhay espiritual, ito yung lumalago spiritually, nagmamature. Yan po yung gusto nating sabihin. Kumusta po ang inyong buhay espiritual? Yan ba ay mahina o malakas? Yan ba ay matatag o lupaypay? Kayo ba ay masaya o pagod? Mabuti ba o magulo ang inyong buhay espiritual? Kailangan po ma-identify po natin kung kumusta yung ating pamumuhay espiritual. Dahil ito po yung may kaugnayan sa ating Diyos. Tama? Amen. Maaaring malusog ang pangangatawan natin, pero yung buhay espiritual mo pala ay,
nakakakain? Kulang sa pagkain? Malnourished. Kulang na sa nutrients. Mahina na. Pero malakas ka. Naiintindihan niyo po ako? Malakas ka physically, pero mahina ka. No? Maaring ganon. Maaring naman katulad kayo ni Gayo. Kayo ay namumuhay ayon sa katotohanan. Tapat kayong namumuhay ayon sa katotohanan. Maganda ang inyong kalagayang buhay, spiritual. Pwede naman ganyan. Kung ganyan, praise God. Amen po. Pero mahalaga po sa atin na malaman natin, kumusta? Kumusta po ang ating buhay spiritual? Yan. Kayo lang po ang makakasagot. Kung yan ba'y mahina, malakas, o nanlulupay-pay kayo, masaya, pagod, yung pakiramdam na pagod, pero wala namang tinatrabaho, mabuti o magulo, wala kapayapaan. Pag po ang buhay spiritual natin ay mahina, wala din po tayong kapayapaan sa ating po buhay. Bilang kami, ako, bilang magulang ninyo, mahalaga po sa akin, mahalaga po sa amin, kami na nagbibigay ng pag-training sa inyo, kami po yung inyong mga spiritual parents, mahalaga po sa amin ang inyong kalagayan spiritual. Mahalaga po sa amin na malaman kumusta po ang inyong buhay spiritual. Mahalaga sa amin na nakukumusta po kayo patungkol sa inyong kalagayan spiritual. Amen. Kaya nga po sa ating po kung ano yung abot ng ating makakaya, lagi po tayong nagpapaalala. Bagamat memorize na ninyo yung ating gawain, patuloy pa rin natin pinapaalala. Bakit? Sa pamamagitan ng mga ganitong bagay, tayo po ay magkaroon ng pagpapalakasan kung tayo po ay nagsasama-sama. Dahil sa totoo lang, tayo po ay bumabagsak. Tama? Sino rito hindi nakakaramdam ng panlulupay-pay? Sino rito hindi nakakaramdam ng pagbagsak? Sino rito hindi nakakaramdam ng panlalamig? Mas lalong lalamig yan kung ikaw ay malayo sa iyong buhay spiritual. Bakit? Malayo ka na sa Diyos. Akala mo malapit ka, malayo ka pala. Kaya kailangan po natin i-evaluate. Let us evaluate, examine ourselves. Sabi nga ni David, araw-araw, lagi niya yung sinasabi, panalangin niya sa Panginoon, sa Diyos niya, at Diyos natin. Lord, examine myself. Magpasuri tayo palagi sa Panginoon. Kumusta yung kalagayan ko? Kumusta yung kalagayan ko spiritual? Maaaring sa ibang aspeto ng buhay ko, ito'y napapaunlad ko. Pero yung aspeto ng spiritual na buhay ko natin, ito po ba'y napapaunlad natin? O nananatili kang sanggol? Ang sanggol, ang gusto lagi gatas, ayaw ng karne. Bigyan mo ng karne yan, matigas, hindi niya mangunguya, magagalit sa'yo, magtatampo sa'yo, aalis. Ganyan po pagkasanggol pa. At hindi nila manguya ang mga salita ng Panginoon na kung saan mas lalong nagbibigay sa atin ng katatagan, kalakasan, pero kailangan po natin maintindihan. Ito po ay mahalaga sa atin. Amen. Kasi hindi naman tayo nananatiling bata eh. Tama po ba? Gusto niyo bang manatili kayong bata? Di ba wala naman dito na nananatiling bata? Yung bata, lumalaki. At habang lumalaki po yung ating mga anak, gusto natin sila ay natututo. Di ba minsan sasabihin mo, ang laki-laki mo na, hindi ko pa marunong tangi ng sapatos mo. Di ba minsan ganyan? Ang laki-laki mo na, bakit hindi ko pa marunong maghugas ng plato? Ang tanda-tanda mo na, bakit hindi ko pa marunong magwalis? Bakit? Kasi alam natin, merong certain age na dapat, itong bagay na to, alam mo na, kasi at your age, hindi ka na dapat sinasabihan na ganito yung gagawin mo, dahil hindi ka nananatiling bata. O ang laki-laki mo na, hindi ka pa rin marunong magsulat, except doon sa mga hindi nag-aaral. Huwag niyo pong ipagkakamali yung sinasabi ko. Naturally, pag hindi nag-aaral, hindi po talaga marunong magsulat. Pero halimbawa nag-aaral, ilang taon, nasasabi mo, ang laki-laki mo na, hindi ka pa rin marunong magsulat. Anong nararamdaman ng magulang? Hindi ba na mo frustrate? Nalulungkot? Bakit ang laki-laki mo na, hindi mo pa rin kaya to? Yan, mga ganyan. Bakit? Kasi alam natin, may expectation tayo eh. Alam natin na, ganitong edad, dapat alam mo na yung ginagawa mo. Somehow, you understand what you do. Somehow, you know what you are doing.
Same as true with our spiritual life. Sa spiritual na buhay po natin, lalo na kung bumibilang ka na ng taon, inaasahan po yung ating paglaki. Amen po ba mga kapatid? Inaasahan po yung ating paglago na hindi po tayo mananatiling bata at aalagaan ng aalagaan. Katulad ni Gayo, maging inspirasyon po natin itong ating pinag-aaralan. Si Gayo ang nagpatotoo sa kanya na siya ay nasa mabuting kalagayang espiritual ay yung mga kapatid sa pananampalataya. Si Gayo, mabuti ang kanyang kalagayang espiritual. Bakit? Paano nila nasabi? Sapagkat siya ay namumuhay ayon sa katotohanan. Siya po ay tapat sa katotohanan. Malago ang kanyang espiritu. Ano yung paglago ng espiritu? Lumalapit doon sa Christ-likeness. Hindi tayo magiging Kristo. Ang sinasabi natin, Christ-likeness. Dahil kahit kailan, hindi tayo magiging Diyos. Pero yung mga tinatani ng ating Diyos, dahil sinasabi natin siya ay ating Ama, siya ay ating magulang. Tama po ba? Kinakailangan yung kanyang mga anak ay nakakawangis. Dahil tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Naano niyo po yung pag-ugnayan ng ating pinag-aaralan? Kawangis tayo ng Diyos. Actually, yung kawangis ng Diyos, hindi naman yung physical ano mo eh. Dahil nandun sa espiritu. Amen po? So tayo, maging inspirasyon natin si Gayo na namumuhay ayon sa katotohanan, namumuhay siya ng tapat sa katotohanan at nandoon pumupunta na sa pagiging Christ-likeness. Yung kanyang mga katangian ay sorry po. Sunod, pag-read sa dulo na lang. Yung mga katangian ng ating Panginoon ay talagang kailangan doon patungo yung ating kung ano, yung ating buhay espiritual natin. Tama po? Dahil bumibilang tayo ng taon sa ating kung pagiging mananampalataya. Kumbaga, nag-spend tayo ng panahon sa ating buhay espiritual. Huwag po natin sayangin yung mga binibigay sa ating ng Diyos na pagkakataon para tayo po ay lumago. Ngayon, paano ba yung paglago? Nakatulad ni Gayo, na siya ay nakapamuhay ayon sa katapatan, nakapamuhay siya ayon sa katotohanan. Paano po ba yung manatili ka sa Diyos? Remain in God. Amen po? Manatili ka sa presensya ng Diyos at ikaw ay lalaki kasi siya yung nag-aalaga. Tama? Sabi po sa Philippians 1:6, Philippians chapter 1 verse 6, bagong tipan din po yan. Philippians chapter 1 verse 6, sabi po rito, tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw na pagbabalik ni Kristo Jesus. Amen. Sabi po rito, ang Diyos ang magkakaloob sa atin ng desire na na tapusin, na gawin yung mga bagay na napasimulan po sa atin. Ngayon, pinasimulan na tayo ng Diyos bilang mga mananampalataya. Pinalalago tayo ng Diyos, pinalalaki tayo ng Diyos, inaalagaan po tayo ng Diyos, minamahal po tayo ng Diyos. Siya rin po yung, sabi nga rito, magbibigay ng lahat-lahat na kailangan natin habang tayo lumalaki. Yung kailangan ng sabi, tayo po ay mag-aalis. Huwag tayong hihiwalay. Huwag tayong lalayo sa ating Diyos. Amen po mga kapatid. Sa palagay nyo ba si Gayo hindi nakakaranas ng problema to? Sa palagay nyo ba yung mga karakter sa Biblia hindi po nakakaranas ng mga kabigatan to? Ito po bang mga tao na to ay hindi nakaranas ng mga pagsubok? Wala ba silang mga problema? Hindi ho. As a matter of fact, mabibigat ang mga naging pagsubok ng mga tao na to na nasulat sa Biblia. Hindi pa po hindi pa tayo lalapit doon sa naranasan nila. Amen. Pero nagtagumpay ba sila?
Lumago ba sila? Lumaki ba sila? Nanatili ba sila sa katotohanan? Namuhay ba sila sa katapatan sa Diyos? Yes. Hanggang sa sila ay mamatay. Katulad nga ng sinabi ni Pablo, for me to live is Christ, and to die is gain. Okay sa kanya yung mamatay. Nang mamamatay siya, na siya ay na kay Kristo. Amen. Ano po ang pangako ng Diyos sa ating po kanyang mga anak na inaalagaan niya? John 15:7. Ito po yung walang bilang na dyan. John chapter 15, verse 7. Sabi po rito, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Nakita po natin to, yung sinabi rito sa John 15 verse 7, kung, basahin natin ulit, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, pangako niya po, hingin ninyo ang inyong kaibigan at ipagkakaloob sa inyo. Yan ay kung nananatili ka. Nag-i-stay ka. Yan ay kung nananatili po tayo sa Diyos. Nananatili din tayo. Yung salita ng Diyos, nananatili po sa atin. Amen. Hindi kahit anong mangyari, hindi ka umaalis sa piling ng Diyos. Kahit anong bigat ng nararanasan mo, hindi ka aalis sa piling ng Diyos. Kahit anong problema yung nararanasan mo, hindi mo ipagsasawalang bahala o isasantabi ang Diyos. Siya pa rin yung dapat na inuuna natin mga Kristiyano. Yung ultimate priority, knowing your ultimate priority, hindi lang naman sa mga kabataan yun eh. Even to us, sa ating din po mga hindi na mga kabataan. Dapat alam natin ano yung prioridad natin, sino yung dapat natin inuuna. Tayong lahat ng mga tao, tayong lahat ng mga mananampalataya, dapat naiintindihan natin na ang dapat inuuna natin ay ang Diyos. Amen. Pangako po ng Diyos yan. Again, sasabihin ko sa inyo, yung sinasabi sa John 15:7, this is a conditional sentence. Pag sinabi natin conditional sentence, meron siyang salitang if, or sa Tagalog, kung. Amen? Sabi, kung nananatili kayo. Kung hindi ka nananatili, tapos hihingi ka sa Diyos, tapos hindi na ipagkaloob sa'yo, ikaw pa yung magtatampo, ikaw pa yung malulungkot. Maliwanag naman sinasabi ko dito, kung nananatili kayo sa akin, at ang salita ko sa inyo. Amen. Hingin ninyo ang sabi. Yun po yung pangako ng Diyos. Ang Panginoong Yesus po, tinatawag niya po ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga followers, ang mga Kristiyano na ano? To dwell in Him and to continue to allow His Word to dwell in them. Ano yung dwell? Manahan, pumasok, manirahan, tumira, mag-reside. Sinasabi sa atin ng Panginoong Yesus dito sa John 15 verse 7, manahan sa inyo. Sino yung kinakausap niya rito? Yung mga hindi po mananampalataya? Hindi po. Ang kinakausap niya rito ay mga mananampalataya na. Ang kinakausap niya rito ay mga anak niya na. Ang kinakausap niya rito ay mga born again na. Amen. So yung mga tagasunod ni Kristo, sabi ng Panginoon dito sa John 15:7, dwell. Manahan sa inyo. Nananahan ba sa atin ang presensya ng Panginoon? Nananahan mo ba sa atin ang salita ng Diyos? Kasi kung yan po ay nangyayari, makikita yan, may ebidensya yan. Ano yun? Sumusunod ka sa Diyos. At hindi yung sarili mo yung nasusunod. Hindi na ikaw yung nasusunod. Ang hari na sa buhay mo ay ang Diyos. Amen. You will obey God no matter what. Panginoon, may problema ako. Susunod ba ako sa iyo? Oo. Amen? Sige, huwag kang sumunod sa Diyos na may problema ka. Tingnan mo, mariresolve ba yung problema mo? Kayo po, naranasan niyo na yon?
na kayo po ay may problema o may kabigatan, na hindi kayo lalapit sa Diyos, ano pong nagagawa ninyo? Hindi ba nabibigatan po tayo? Amen? At parang mas lalo pang lumalala yung ating pong magiging sitwasyon o nagiging sitwasyon kung tayo po ay imbis na palapit ka sa Diyos, ikaw ay palayo sa Diyos. Alam niyo po, dapat kung may edad tayo, ay ngayon, ang dami na ulit ng birthday kasi 2025 na. Dapat nadadagdagan yung edad mo. Dapat yung spiritual na buhay mo, nadadagdagan din sa paglago. Hindi mo siya umuurong kung hindi nadadagdagan. Lumalago, tumataas, maayos, nananagumpay. Dapat ganun po yung ladder niya. Amen? Yung process niya, pataas po siya. Hindi yung tumatanda ka, mas lalo ka namang bumabaliktad or bumabalik ka sa dati. Tandaan po natin, kung ikaw ay nakakilala na at ikaw ay babalik sa dati, mas matindi po ang magiging kaparusahan mo kung ikaw ay babalik sa dati. Bakit? Kasi alam mo na yung katotohanan, lumayo ka pa. Alam mo na yung katotohanan, mas pinili mo pa yung ibang bagay kaysa sa Diyos. Alam mo na kung anong nararapat, mas iba yung ginawa mo kaysa yung pinapagawa ng Diyos. Kaya mas matindi po yung parusa ng mararanasan ng isang mananampalataya na natatalikod sa Panginoon. Hindi po ako nananakot kasi yung po yung nakasulat sa Biblia. Sabi sa Hebreo, balikan lang po natin, Hebrews 6. Hebreo 6. Verse 4. Simulan po natin sa verse 4. Hebrew chapter 6, verse 4. Ayan. Pwede po natin simulan sa verse 1. Mas maganda. Sorry. Sabi po rito, kaya't wag na ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo ang pag-aralan natin, kundi yaong maghahatid sa atin sa ganap na pagkaunawa. Bakit ito ay sinasabi? Kasi hindi na nga bata. Nakuha niyo po? Hindi na po bata ang kausap dito. Huwag na natin iukol ang panahon sa muling paglalagay ng mga saligang aral, pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan sa paningin ng Diyos, at ang pananampalataya sa Kanya. Bakit dito sinabi? Kasi alam na natin to, na yung mga maling gawa, hindi na dapat ginagawa, na yung mga dapat talikuran, dapat tinatalikuran na. Amen? Verse 3, sa halip, magpatuloy tayo. Yan ang gagawin namin kung loloobin ng Diyos. Verse 4, sapagkat paano pang mapagsisisi at mapanunumbalik ang mga tumalikod. Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng kaloob ng langit at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubos ang mahahayag sa panahong darating. Kung sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaari pang mapagsisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at ibinibilad sa kahilian ang anak ng Diyos. Nakita po natin ito. Amen? Kaya dapat by now, lalo na yung talagang bumilang na ng ilang taon sa pagiging mananampalataya, by now, malaki ka na. Hindi yung malaki na malaki. You understand what I am saying, right? Naunawaan niyo po ako, yung sinasabi kong dapat malaki ka na. Dapat alam mo na yung ginagawa mo. Dapat naiintindihan mo na. Bakit? Marami ng Bible studies ang iyong nasamahan, ang iyong narinig na salita. Marami ng mga worship services. Dagdag mo pa yung training, dagdag mo pa yung midweek, dagdag mo pa yung dearness. Hindi ka ba lalaki yun? Ganun mag-alaga ang Diyos. Hindi mo nagpapabaya ang Diyos. Tandaan natin nung panahon sa Acts. Kada kailan sila nag-aaral ng salita ng Diyos at nagsasama-sama. Araw
budget. Pwede ikatwiran natin yan. Siyempre, noong unang panahon yun, nakakasunod sila, ngayon hindi na. Bakit? Sino ba yung mga tao noon? Special ba sila? Di ba hindi? Tama po? Hindi. Kapareho po natin sila. Pero bakit sila araw-araw? Sila nagtitipon-tipon sa isang tahanan upang mag-aral ng salita ng Diyos, mag-fellowship, mag-communion. Lumakas ba sila? Lumago ba sila? Yes, katunayan na nangalat ang salita ng Diyos at hanggang ngayon nandito sa atin, nakarating sa atin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao na to na tumatag sa kanilang mga pananampalataya. Dahil kung wala mga tumatag sa pananampalataya noon, wala makakarating na salita ng Diyos sa atin. Sa panahon po natin ngayon, naintindihan po natin, kaya ka mga kapatid, kumusta ang buhay spiritual mo? Ikaw ba masasabi mong mabuti ang iyong kalagayan spiritual? Kumusta yung pananampalataya mo? Bilang tayo po ay mananampalataya na dapat lumalaki, lumalago, nananagumpay sa ating Panginoong Diyos sa piling niya. Naturalmente na ang pananampalataya po natin ay nasusubok. Hindi po yun hindi yung bago. Hindi siya yung gusto lang kasi ng Lord. Hindi. Bilang isang mananampalataya, natural lamang na ang bawat isa sa atin ay dadaan sa pagsubok. Bakit? Para makita kung tunay ka ba. Lantay na ginto ka ba? Peke ka ba? Tunay ka ba? Original ka ba? O nagkukunwari ka na? Dadaan mo tayo sa apoy. Nasa Biblia ba yan, Pastora? Oo, sige, buksan mo. 1 Peter 1, 6, 7. Unang Pedro. Sabi po dito, 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7. Ayan, nakita niyo na po. Buksan po natin yung Bible mo natin para mababasa natin, o. Sabi po rito, 1 Peter, unang Pedro, kabanata 1, talata 6 hanggang 7. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan saan? Sa pagsubok upang malaman kung ano raw? Kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Kaya anong pinagdadaanan natin ngayon? Lahat tayo may pagsubok, lahat tayo may kabigatan, lahat tayo may problema. Walang nabubuhay na tao na walang problema. Kahit kung mayayaman, may problema pa rin sila. Pero ang mga mananampalataya ay dapat lang na dumaan sa pagsubok. Bakit? Dahil tayo talagang idinadaan sa pagsubok. Para Para dalisayin ka. Para malaman. Bakit? Yung pananampalataya natin, nakita niyo kung paano siya kinumpara? Yung pananampalataya natin ay higit kaysa ginto. Amen? Kung o-operan ka ng 1,000,000, pagpalit mo yung pagiging born again mo, ano po kaya ang pipiliin natin? Bakit ko po ito natatanong? Marami po kahit pastor na inalaya ng mga malalaking bahay at sabihin na natin malaking pera, kapalit yung kanilang pagiging mananampalataya. Meron na po Muslim na sila ngayon. Yung mga dating pastor, Muslim na. Bakit? Naipagpalit na nila yung kanilang pananampalataya. Totoo po yan. Hindi po ako nag-iimbento. Meron po mga lingkod na ng Diyos, pero pinagpalit pa rin nila kung ano yung meron sila doon sa ino-offer na sa tingin nila yun ay mas maganda at mas makabubuti sa kanila. Amen. Pero sabi ng Biblia, yung pananampalataya mo higit kaysa ginto.
Kaya kung magkaroon ka man na literal na pagpapalang ginto o maglimpak-limpak na salapi, hindi rin dapat maging dahilan yon para ipagpalit mo ang Diyos. Amen. Sa bagay na yon, maaaring dadaan ang pananampalataya mo. Ngayon kapatid, anong pinagdadaanan mo ngayon? Anong pagsubok ang pinagdadaanan mo ngayon? Gaano ka nahihirapan? Gaano ka nasasaktan? Gaano ka nabibigatan sa pagsubok na pinagdadaanan mo? Amen. Maaaring sabihin natin yung problema ko, lampas pa sa ulo ko. Lunod na ako sa problema ko. Anong gagawin mo kapag gano'n? Ayoko na, di ba ako tinutugon ng Diyos eh. Nagpe-pray naman ako eh, wala naman nangyayari. Maaaring maging ganyan po yung mga nararanasan ng iba. Sasabihin, nagpe-pray naman ako, wala naman nangyayari. Hindi naman ako sinasagot ng Diyos. Eh bakit mo siya minamadali? Ba't mas marunong ka pa sa Diyos? Sino bang manlilikha? Siya. Sinong lilikha? Ikaw. Maghintay ka. Amen? Di ba alam ng Diyos yung nararanasan mo? Alam niya. Hindi ba alam ng Diyos na nahihirapan ka? Alam niya. Hindi ba alam ng Diyos na nasasaktan ka? Alam niya. Alam niya lahat. Amen. Hindi ka ba mahal ng Diyos? Mahal na mahal ka niya. Kaya nga niya dinadaan sa apoy. Huwag pong maging negatibo yung mga nararanasan nating kabigatan, pagsubok, kahirapan, kagutuman, walang pera. Usually naman, yan yung talagang problema ng tao ngayon eh. Tama? Pera. No? Sabi nga sa Roma, ano makapag-ihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Yung po ba'y makapag-ihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? No? Kaya yung pagdaan natin sa mga pagsubok, normal po yan. Ano man yung mga yung pagsubok na ikaw ay mananampalataya. Yung pagsubok na nararanasan mo sa kabila nun ay nananatili ka sa Diyos. Amen po? No? Yun po yung sinasabi natin. Na yun po yung normal na pinagdadaanan ng mga mananampalataya. Na sa kabila ng pagiging Kristiyano mo at napakarami mong problema, napakarami mong kabigatan, napakarami mong dinadala sa balikat mo. Parang kumbaga ikaw si Atlas. Kilala niyo si Atlas? Kilala niyo po si Atlas? Yung may pasan mong mundo? Parang, hindi na lang si Atlas. Hindi niyo kilala si Atlas, ha? Si Sharon Cuneta na lang. Kilala niyo si Sharon. Pasan ko ang daigdig. Sabi ni Sharon Cuneta. Ganun na lang. Si Sharon na lang. Kung baga hindi man literal, pero bigat na bigat ka na. Sa iyong nararanasan. Tapos, kailangan mo pang mag-church. Kailangan mo pang mag-pray. Kailangan mo pang magbasa ng Bible. Gagawin mo ba? Hirap na hirap ka na? Gagawin mo pa rin ba ang pagsunod sa Diyos? Hirap na ako. Unahin ko pa ba yan? Unahin ko pa ba sumamba? Wala na kaming makain eh. Sino nakamaras na no? Yung literal na walang makain, pero sumamba. Pag-uwi, may pagkain. Naranasan nyo na yan? Kami ilang beses. Hindi po nagkukulang ng Diyos. Hindi? Hindi siya nagkukulang. Wala akong pamasahe. Pupunta pa ba ako dyan? Wala akong pamasahe. No, ang church ko ay nasa Bagbag pa. Kami nasa Noveleta. Pag wala po akong pamasahe, nilalakad ko talaga yun. Maya-maya sabihin sa akin, ate, hindi ka na, sakay ka na. Yung minibus, hindi naman niya kakilala. Di sasakay naman ako. Ba't di ka sasakay eh? No-opera ka eh. Kinausap ng Diyos yun eh. Yung mga ganun po. Na parang sabi mo, ang babaw naman. Sa akin, that's not mababaw. Dahil kahit evil, kaya utusan ng Diyos para sa'yo. Makita lang ng Diyos yung katapatan mo. Amen? Nakita niyo si Elijah? Nung siya ay nagtago sa kuweba? Sino nagpakain sa kanya? Di ba ibon?
Sino inutusan ng Diyos para dalan siya ng pagkain? Hindi ba ibon? Pinabayaan siya ng Diyos dun sa kuweba? Hindi. Sabi pa nga sa kanya, "Oy, Elijah, lumabas ka na dyan." Kala kasi ni Elijah, katapusan niya na. Natalo niya nga si tinatalo niya. O yun yung mga nag-training. Sino natalo ni Elijah? Ha? Di ba yung mga propeta ni Jezebel? Ilan yung propeta ni Jezebel? 450. Kumpara sa nag-iisang si Elijah. Alam niyo na yung kwento, yung toro. Yung bull, sabi sa Bible. Pareho sila mag-o-offer. Ang tagal na nalangin itong mga tao ni Jezebel, yung mga propeta niya. Sinugat-sugatan pa nila yung sarili nila. Baal! Baal! Sige, tuwagin niyo pa, baka di kayo marinig ni Baal. Sabi ni Elijah. And then when Elijah stirred, parang walang isang minuto yung panalangin niya eh. Wala namang mahabang panalangin, nakasulat sa Bible eh. Bumaba ang apoy? Yes. Nakita po natin to. Pag gusto ng Diyos, walang imposible sa Diyos. Makita lang po ng Diyos yung katapatan natin. Na katulad ni Gayo, tayo po ay namumuhay sa katotohanan. Namumuhay tayo sa katapatan na sa kabila ng lahat ng ating nararanasan, mananatili po tayong tapat sa ating Diyos. Whatever it takes, Lord, in spite and despite of everything, Lord, I will serve you. Uunahin pa rin kita. Ano man ang mangyari, sa iyo ako, Panginoon. Balikan niyo ulit, bukod doon sa binasa natin John 15:7. Kung nananatili kayo sa akin at ang salita ko sa inyo, hingin niyo sa Ama. Di ba sabi? At ipagkakaloob ko. Anong sabi ng Matthew 6:33? Unahin mo siya at ang kanyang kaharian. Ano mangyayari? Anong pangako? At ang lahat ay idadagdag. May sinabi ba siyang, "Oh, hindi pwede yung ito lang, Jenny ha?" Ano sabi ng Biblia? Lahat. All things. All things. Kung uunahin mo siya. Kung mananatili kang tapat. Tandaan po ninyo, huwag niyong pinuputol ang salita ng Diyos. Kasi marami ngayon, kahit mga sinasabi nilang mananampalataya na sila, kinukuha nila yung maganda. Tapos tinatanggal nila yung hindi yung medyo dapat may gagawin na yung Kristiyano. Ini-erase na nila, binibilit na nila. Hindi po tayo ganun. Tignan mo yung kabuuan. Ano sinasabi talaga ng verse na yan? Kaya nililinaw po natin dito. Kaya bilang mananampalataya, dadaan po talaga tayo sa apoy. May kanta nga tayo dyan eh. Diba? Dumaan man ako sa ilog, di ako masusunog. Kala ko tulog kayo eh. Diba? Gising kayo. Nasa Bible yun? Yes. Buksan nyo sa Isaiah 43, 1-3. Isaiah chapter 43, verses 1-3. Andiyan na po kayo. Chapter 43 po, verses 1-3. Ayan, sabi ko rito, Israel, ito ang sinasabi sa iyo ni Yahweh. Huwag kang matatakot, ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Verse 2, pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka hindi ka maibubuwal ng mabibigat na pagsubok. Sapagkat akong si Yahweh ang iyong Diyos, ang banal ng Israel na magliligtas sa iyo. Binigay ko ang Ehipto, Ethiopia at Seba para lumaya ka. O sabihin ng iba, Israel naman yun eh. Diba? Sabi Israel. Ito ang sinasabi sa iyo ni Yahweh. Huwag kang matatakot, tinatawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Sige, doon tayo sa Israel. Anong natatandaan nyo dito sa sinasabi ng verse na to? Pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan
Diyos. At yung dinaanan ng mga Israelita ay tuyong-tuyo. Hindi ba siya totoo sa sinabi niya? Pagdadaan ka sa karagatan, sasamahan kita. Pagdadaan ka sa apoy, di ka maaano. Paano sila dumaan sa apoy? Paggabi na malamig, ano yung naging gabay sa kanila ng Diyos? Pillar of fire. Hindi sila nasusunod. Literal po yun na apoy. Pillar of fire. Literal din na dagat yung nahati. Amen? Eh ngayon, sa Israel yan, pastora. Yung bang Diyos ng Israel noon, iba ba yung Diyos natin ngayon? Hindi. Yung bang ginawa niya noon, hindi niya na kayang gawin ngayon. Kaya. So, anong difference? Kung ikaw man ay dumadaan sa apoy ngayon, anong diferensya? Bakit ka nasusunog? Kung ikaw ay dumadaan sa karagatan, anong diferensya? Bakit ka nalulunod ngayon? Ba't di ka makaahon? You see, it's very normal na pagdaanan natin yung mga mabibigat na pagsubok na iyan. Ba't ba binigyan ako ng Diyos ng ganitong pagsubok? Ang bait-bait ko naman. Nakarinig na kayo ng mga ganyan? Mga tao, sinasabi nila, ba't ba ako binigyan ng Diyos ng ganitong pagsubok? Wala naman akong inaagrabyadong tao. Wala naman akong ginagawang masama. Kung ikaw ay mananampalataya, alam mo na yung sagot. Bakit ka nagkakaroon ng pagsubok? Bakit? Kailangan mong dumaan sa apoy. Kailangan nating pagdaanan ang mga bagay na ito. Amen. No? Gaano man po kabigat, gaano man kahirap yung sitwasyon natin. Basta nananatili ka sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Why? Because God loves you so much. God cares for you so much. Ikaw lang ba? Pati yung mahal ko sa buhay. Actually, hanggang sa ika-ilang salinlahi ko. Ika-apat na salinlahi, ang pagbibigay ng Diyos ng pagpapala, at hanggang ika-apat na salinlahi din, ang pagbibigay ng Diyos ng sumpa. O, dalawa yun ha. Pagpapala at sumpa hanggang ika-apat na salinlahi yan. Kaya kung napapagpala ka, damay pati mga pamilya mo, kamag-anak mo, mga mahal mo sa buhay. Ano sila, you are blessed. Now, if you are cursed, damay din sila. Dahil sa'yo, nasumpa. At tingnan nyo yung sa Old Testament, kapag may nagkasalang isa, buong angkan pinapatay, katulad ni Akan. Natandaan nyo si Akan? No, hindi siya sumunod, kinuha niya, nagnakaw siya, nagtago siya ng mga magagandang gamit. Kaya natalo sila. Ngayon, nagtataka si Joshua, bakit sila natalo? At inilabas, nire-reveal ng God, may kasalanan. May kasalanan. Bakit ka natatalo sa buhay? Minsan hindi ka nananagumpay. Kasi may kasalanan tayo. Kasi minsan, tinitignan lang natin kung ano yung gusto nating tignan at kung ano yung gusto nating ibigay ng Diyos sa atin. Hindi na natin tinitignan yung ating mga sarili. Na ikaw pala may kasalanan, ikaw pala may pagkukulang. Ikaw pala hindi sumunod sa Diyos. When you disobey, sabi sa Deuteronomy, you will be cursed. Kung titignan niyo po yung Deuteronomy, kapag ikaw ay sumunod, maraming pagpapala. Tama? Kapag ikaw naman ay sumuway, mas marami po ang sumpa. Ayaw ng tao ng sumpa. Ayaw ng tao ng kaparusahan. Ayaw ng tao na makaranas ng mga ganyan. Pero ayaw niya sumunod sa Diyos. Anong gagawin? Ayaw mo masumpa ka, pero ayaw mo naman sumunod sa Diyos. Ay, hindi pwede. Our God is a just God. Wala po siyang tinatangi. Ayaw niya nga ng favoritism eh. Amen. Kaya, yung sinasabi sa Isaiah, sa 1 Peter, na yung mga pananampalataya po talaga natin ay masusubok. Pero mananagumpay ka. Mananagumpay po tayo sa mga pagsubok na yan kung tayo po ay mananatiling tapat sa ating
Diyos. Why? He will help you. He will make a way. He will do everything. Kung walang daan, gagawa siya ng daan. Naano po natin to? Kung walang daan, gagawa siya ng daan. Bakit? Walang imposible sa Kanya. And He will save us from this situation na meron po tayo. Ililigtas tayo ng Diyos. Iaalis ka ng Diyos sa sitwasyon na yan. Kung ano man yung sitwasyon, meron ka ngayon. Kung makikitaan ka ng Diyos na ikaw ay nananatiling tapat sa Kanya, tapat sa katotohanan. Dito pa lang sa lupa, nararanasan na po natin ang pagliligtas ng Diyos sa atin. Dito pa lang sa lupa, nararanasan na po natin gaano tayo pinagpapala po ng Diyos. Uulitin ko, when we say blessings, hindi yung mga material lang, puro pinansyal, hindi lang po yung mga blessings na yan ang pwede natin ma-receive. Pinakamaganda sa lahat, we have blessings, spiritual blessings. Yung meron ka laging natatanggap na pabor. Paano yun? May lalakarin kang mga papeles, hindi ka mahihirapan. Bakit? Kinausap ka ng Diyos yung mga tao na yun. Pabor po yun, galing sa Diyos. Amen? Minsan yung mga yun, hindi natin tinitake as blessing yun eh. Yung hindi ka na nahirapan, yung hindi ka na pumila. Na dapat pipila ka, hindi ka pumila. Na minsan naiisip mo pa lang, binibigay ka ng Diyos. Hindi po ba? Yung mga hindi natin naisip, binibigay ng Diyos eh. Dito ba naisip natin na ano? Hindi naman natin inaalintana kung madilim. Kasi ganun talaga, tanggap na natin madilim. Pero may ibang inutusan ng Diyos. Palagyan mo sila ng ilaw. O, di ba? Yung mga ganung bagay, hindi ko sinasabing lagi po natin aasahan yung mga ganong bagay. No. Hindi po tayo ganon. Palagi ang sinasabi natin dito, kung kikilos ng Diyos, yung pagkilos ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos, yun lang yun. But to expect everything that will happen, huwag po natin laging aasahan ng ganon. Dahil alam ng Diyos kung ano ang kailangan ng iglesia. Yes, stand still lang tayo. Stay put. Huwag tayong relax ka lang. Baka ba hindi ka magre-relax, hawak ka ng Diyos ng mga Diyos. Hindi ka magre-relax, hawak ka ng malaking Diyos. Hindi ka magre-relax, hawak ka ng makapangyarihang Diyos. Kaya kung ano pa yung maraming kulang dito, relax lang tayo. Bakit? Ang Diyos ang bahala. Amen. Ang Diyos ang bahala. Huwag natin ipipilit. Kung ayaw ng God, huwag mo ipilit. Kasi pag gusto naman niya, everything is smooth. Lahat po nangyayari ng maayos, walang problema, walang sababan. No? We do everything when God says so. Pag sinabi ng Diyos, yes Lord, ganun po tayo dito. Kasi ilang beses na natin napatunayan, kahit kailan, hindi nagpabaya ang Diyos dito sa iglesia na to. Kahit kailan, hindi niya po pinabayaan ng SCM. Amen? Napakabuti po ng Diyos sa iglesia na to. At ganoon din po sa mga buhay po natin. Hindi po nagpabaya ang Diyos sa atin. Napakabuti po ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya walang dapat maging dahilan. Sabi nga, sino makapaghihiwalay sa atin sa Diyos? Ano makapaghihiwalay sa iyo sa Diyos? Dapat wala. Kahit pa mahirap. Sa piling ng Diyos, kasama ko ang Diyos, di ba? Magagawa ko. Bakit? Sasamahan ka ng Diyos eh. No? Kaya mga kapatid, me as your parent, me personally as your spiritual parent, it is my great joy to see you. Katulad ng matanda na to na sumulat kay Gayo, it is my great joy to see each and every one of you that you are spiritually getting mature. That you are spiritually growing. Na talagang lumalaki kayo, may natututunan kayo. Saan? Sa mga salita ng Diyos. Bakit kayo natututo? Kasi sinusunod niyo yung salita ng Diyos.
Amen? Kasiyahan na po namin na makita kayo na, alam mo yun, uy, naaasahan ko na siya. Nung kahit hindi mo nasasabihan, hindi mo na uutusan, ginagawa niya na yung mga bagay na yung bakit. Kasi naiintindihan niya na eh. Marunong na siya eh. Naunawaan niya na yung kanyang buhay pananampalataya. Kasi lumalago siya, kasi lumalaki siya. Diba katulad ni Jesus, sabi sa Luke, and he grew in the knowledge of God, in wisdom and in stature. Ganun din tayo, bakit? Nasa atin ang salita ng Diyos. Kaya dapat lumalaki talaga tayo, lumalago po yung ating mga pananampalataya, yung mga gawain sa Panginoon, yun yung inuuna, kinasasabi ka na puntahan, kinasasabi kang manalangin, kinasasabi kang mag-visit, kinasasabi kang magbasa ng Bible, kinasasabi kang umaten, kinasasabi kang humayo, kasi si Gayo, doon sa ilalim na binasa natin sa ibang verse, hindi niya kakilala, pero tinangkilik niya at tinulungan niya. Di ba nabasa po natin yun? Bakit kahit hindi niya kakilala, tinulungan niya? Kasi nangangaral sila ng salita ng Diyos. Bakit yung mga Koreano, hindi naman natin kakilala, pero tinatangkilik natin? Kasi salita ng Diyos yung dala nila eh. Amen. Kaya tinutulungan natin sila para maipanganak ang salita ng Diyos. Nagtutulungan po tayo. Wala nang nasyon-nasyon dito. Ano ka man, Pilipino ka or what. Iisa yung layunin natin na mapuno ang kaharian ng Diyos ng mga mananampalataya, na mapuno ang kaharian ng Diyos ng mga magiging anak niya. Kaya nga hinahanap yung mga nawawala. Sabi sa Luke, bakit siya nandito? To seek and save which they are lost. Yung mga nawawala, hinahanap. Kailangan natin silang hanapin. May mga anak ng Diyos na wala pa sa kanyang kawan. Pinapahanap sila ng Diyos. Kung titignan niyo po yung parabola na yung merong 100 tupa, nawala yung isa. Anong ginawa niya dun sa 99? Iniwan niya para dun sa isa. Para hanapin lang yung isa na yun. Same is true with us. Kung ang dala-dala ay salita ng Diyos na nakaayon naman sa Biblia, makikipagtulungan po tayo dyan. Amen. At napakapalad naman natin. Kahit po yun, mahirap silang mag-Tagalog, mag-English. Hindi ba may mga Koreano nang sumama sa atin sa hayo? Ayan, buti nga yung mga Koreano sumasama sa hayuan eh. Kumusta naman ang mga Pilipino? Buti na sila, hindi taga dito. Gusto nila sumama sa hayo natin. Kumusta naman yung mga taga dito? Tama? Amen po. Kung sila, very eager sila, how much more tayo? Tayo yung taga dito. Atin to, ito pinagtiwala ng Diyos sa atin. Mas lalong dapat very eager tayo. Mas lalong dapat na-inspired po tayo. Mas lalong dapat lumalakas tayo, binugusto natin sumunod at gawin ang mga bagay na to dahil ito'y pinag-uutos ng Diyos at hindi po nagkukulang ang Diyos. Na hindi ka lang titingin, ay gagawin ko to kasi may blessing. Hindi! Ay gagawin ko to kasi may tinanggapan yung church namin. Ay hindi po! Hindi tayo ganun. Amen? Gagawin natin itong mga bagay na to kasi sabi ng Diyos. Gagawin natin ang mga bagay na to kasi mahal natin ang Diyos. Gagawin natin ang mga bagay na to kasi mga malalaki na tayo sa piling ng Diyos. Malalaki na. Nagmamature na. Nag-grow na katulad ni Gayo. Na pag tinanong kita, halimbawa, tinanong kita doon sa nag-disciple sa'yo, kumusta naman si ano? Ay, pastora, nakakatuwa naman siya. Siya po ay, nananalangin na po siya, nag-ano na po siya. Kung saan niya, nagbabasa na siya ng Bible. Gusto niya na pong umaatin. Gusto niya na pong humahayo. Praise God. Ganyan, yung mga
Kumbaga, yun yung ikinagagalak ng puso namin kapag gano'n yung mga pangungumusta na maririnig namin. Hindi yung, oh, kumusta naman ang dinidisciple mo? Naku, pastora. Ayun, halos ayaw na mag-training. Halos ayaw na magpaturo. Naku, pastora. Pilit na pilit. Nakakalungkot naman po. Ginagawa po natin to again and again. We're doing this hindi dahil sa para lang tayo may programa. Ginagawa natin to para magtulungan tayo maging malago ang bawat isa sa atin. Kami, wala rin naman po kami mahihita sa ano nyo po ba? Hindi po namin po sinusumbat. Wala naman din kami talagang mahihita sa kakaturo ng kakaturo. Ang gusto lang namin sa aming pagtuturo, lumalago yung aming tinuturuan. Natututo yung aming tinuturuan. Kung ikaw ay magulang, pinadala mo sa paaralan ng iyong anak, at hindi natuto yung iyong anak, hindi ba sumusugod ka sa paaralan? Oy teacher, ba't ba hindi natuto tong anak ko? Nag-graduate ng grade 6, hindi marunong mag-class. O diba? Tatanungin niyo yung teacher, ba't di siya natuto? Pinag-graduate ng grade 6, hanggang ngayon hindi marunong 1+1, 0. Hindi po marami pong batang ganyan ngayon. Ilang taon na, kakaresign ko lang naman eh. Ilang taon na akong nagturo. Kahit basic, kahit doon lang kami sa MDAS, hindi ko inaalisan hanggat hindi nila nakukuha. Kasi yun naman talaga yung foundation nun eh. Yung basic. Aanin mo pa ang tumaas ang grado niya. Tapos, pasang ano lang. Ganun din po dito sa atin. Amen. Gusto natin, nagtuturo tayo, natututo yung tinuturuan. Lumalago, marami siyang natututunan, not only in the head knowledge, but here. The Word of God resides here. At natututong isa pamuhay ang salita ng Diyos. Natutong sundin ang salita ng Diyos. Kaya po tayo nagtuturuan dito. Kaya sana po, muli nakikiusap ako sa inyo. 1 taon lang na pagtuturuan po ito. Sana po, bigyan po natin ng panahon. Bigyan natin ng oras. Laanan po natin. Yung pagtuturoan po natin, 1 beses lang, 1 linggo. Minsan hindi pa. Kapag may nangyaring mga hindi natin inaasahan. 1 beses, 1 linggo, 1 oras. Kung tumagal man, 1 kalahating oras. Yun lang naman yun eh. Kinukuha ba lahat ng oras nyo? Hindi po. Dahil alam namin, may trabaho kayo. Kung may trabaho kayo, may trabaho din kami. Amen? Kaya, nasain po natin. Dahil yung mga nagtuturo sa inyo, napakasisipag. Dapat doon pala na-inspired ka na. Ang sipag mo nagtuturo sa akin, sisipagan ko rin. Ang tiyaga nung nagtuturo sa akin, makikinig ako mabuti. Amen po ba? Namumuhay sa katapatan yung nagtuturo sa akin. Sisikapin ko rin mamuhay sa katapatan, sa Diyos. Hindi sa Kanya, sa Diyos. Tayo pong lahat sa Diyos. Pero may mga ginagamit nga ang Diyos eh. Yun po yung pinupunto natin dito. Katulad ni Gayo, tuwang-tuwa yung nag-alaga sa Kanya. Kasi sabi niya, di ba, balikan nga natin, 3 John. Tingnan niyo yung sabi ng matanda. Bilang malapit na po ako magpapos. Sabi niya, di ba? 3 John, verse 4. Isang chapter lang naman po yan eh. Anong sabi niyo sumulat kay Gayo? Wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin kaysa marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Ganun din po sa amin. Wala nang higit na joy, na kagalakan ang nais na mararanasan namin. Ang makita namin na ang aming mga tinuturuan ay namumuhay ayon sa katotohanan.
No? Last verse, Philippians 3:12 to 16. Philippians chapter 3, verse 12 to 16. Sabi ni Pablo, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na to. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong maisa katuparan ang layunin ni Kristo Jesus na tawagin niya ako. Lahat po ba rito tinawag ng Diyos? Amen. O ayan, alam niyo na. Mga kapatid, hindi ko pinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na to. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy na ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano yun? Ang buhay na hahantong sa langit. Ganyan ang dapat na maging isipan ng mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong paniniwala, ito'y ipauunawa sa inyo ng Diyos. Ang kailangan lamang ay ipagpatuloy natin ang ating mga natutuhan. Mga kapatid, marami na kayong narinig, katulad ng sinabi ko kanina. Kung yan po ay natutuhan ninyo, natutuhan nyo na, anong gagawin ninyo? Ipagpapatuloy nyo na lang. Katulad ni Pablo, hindi sa nakamtan na natin ang lahat, pero nagsisikap po tayo na magpatuloy hanggang sa hangganan para makamtan natin yung reward, yung gantimpala. Ano yung gantimpalang nais natin makuha? Ang buhay na hahantong sa langit. Naunawaan po natin to. At sabi sa verse 15, ulit-ulitin nyo, meditate these verses. Ganyan ang dapat na maging isipan ng mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi pa, pauunawan sa inyo ng Diyos. At ngayong araw na ito, pinaunawan sa inyo ng Diyos ang mga bagay na ito. Amen. Mga kapatid, kahit kailan, hindi nasayang o hindi nasasayang ang oras at panahon kapag kayo po ay sumasamba. Hindi nasasayang ang oras at panahon nyo kapag kayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Kahit kailan, hindi po naging kasayangan ang buhay espiritual na nakaugnay sa Diyos. Kahit kailan, hindi nagkaroon ng kasayangan yung buhay espiritual natin na meron tayong relasyon sa tunay na Diyos. Amen. Now, it's your decision. Itong mga bagay na to, ibinibigay po sa inyo, pinapaunawa sa inyo ng Diyos, again and again. At the end of the day, ang magdidesisyon, tao pa rin. Kahit narinig niya na paulit-ulit ang mga paalala, ang mga warning na to, kung hindi naman niya gustong sundin, at mananaig pa rin ang kanyang sarili, wala na rin po tayo talagang di ba? Kasi nasa atin po talaga, tayo po ba'y talagang yung tunay na nakikinig, sabi nga, sinusunod. Uulitin ko, lahat tayo may pinagdadaanan, hindi lang ikaw. Lahat tayo may kabigatan, hindi lang ikaw. Huwag mong isipin ikaw lang yung may kabigatan. Lahat tayo may pagkukulang, may kasalatan, may kahirapan. Lahat tayo walang pera, hindi lang ikaw. Amen po ba? Ano sabi niya sa Mateo? Huwag mong alalahanin. Di ba sabi niya? Huwag mong alalahanin yung kakainin mo, yung daramtin mo. Huwag mong alalahanin yung mga bagay na yun. Bakit? Higit kang mahalaga kaysa ibon. Nakita niyo po yung sinabi ng Diyos na yun? Higit tayong mahalaga sa harapan ng Diyos. Kung ang masamang ama, hindi niya maibigay yung bato na nangihingi ng tinapay na anak, sabi ng Diyos, ano pa kaya ako? Nakita po natin to? Ano pa kaya ako? Na tunay na Diyos na hindi ko ba talaga kayo kayang buhayin?
Kayang pakainin? Kayang ibigay ang inyong pangangailangan? Hindi naman sinabi ng Diyos, huwag na tayo magtrabaho eh. Ayaw nga niya ng tamad. Ano sinasabi natin dito? Huwag kang magpabaya. Huwag mong pababayaan ang spiritual mong buhay. Huwag mong pababayaan yung spiritual mong buhay na dapat yan ay nakaugnay sa Diyos. Huwag mong pababayaan yung spiritual mong buhay na dapat may relasyon sa Diyos. Iyakin mo na yung spiritual mong buhay ay lumalago. Lumalaki ka, natututo ka, sumusunod ka, minamahal mong lalo ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Kayo po'y manalangin. At dalangin ko po talaga, kayo po'y nakaunawa. No? At nawa, kung yan man po'y pilit na nakawin ng kaaway sa inyo, ang mga salita ng Diyos na to, pilit nyo rin agawin. Resist the devil and he will flee from you. Huwag mong i-entertain. You have to resist. Labanan mo. Kasi yung diablo, hindi talaga umaalis yan. Sabi sa Biblia, para ng leon na umaatuman, naghihintay lang yan ang bibiktimahin. Hindi ka talaga niya iniiwanan. Yan po yung katotohanan. But we have to resist him. We have to resist the devil. Lalayan yan kung siya i-resist mo. Because we are victorious. Mananagumpay ang Diyos natin eh. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat o Diyos. Nag-uumapaw ang aking espiritu, Panginoon. Salamat. Salamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mga aral na ito. Salamat sa iyong mensahe. Salamat, Panginoon, o aming Diyos. Nanais mo na kami lahat ay lumago. Lumago spiritually, Panginoon. Tumanda spiritually. Huwag namin pabayaan yung buhay namin spiritual katulad ni Gayo. Na mismo yung mga kapatid niya sa pananampalataya ang nagpatutuo na si Gayo ay namuhay at naging tapat sa katotohanan. Na si Gayo kahit hindi niya makakakilala basta nagbabalita, nagbabahagi ng salita ng Diyos, tinutulungan niya. O aming Diyos, nawa maging inspirasyon namin ang mga tao na to na nababasa namin sa Biblia kung paano kami dapat nabubuhay na bilang mga mananampalataya sa mundo na to, Panginoon. Kung paano kami dapat nabubuhay na bilang mga tinawag mo, O Diyos. Panginoon, palakasin mo bawat isa, patatagin mo. We pray, Panginoon, for the opportunities. We pray, Panginoon, na umayos yung mga schedule ng mga kapatid. We pray, Panginoon, that you will make a way para makapagpatuloy po kami sa pagsunod sa iyo, sa pagbabahagi ng salita mo, sa pagtuturuan. Dahil utos mo to, O Diyos, na ang ituro namin sa kanila at gawing alaga ang mga tao, Panginoon. Lord, we are praying. Ano man yung mga nagiging hadlang para hindi kami makapagturo. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, ito'y aming sinasawata. In Jesus' name, we resist the devil right now in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. Now, we are praying, Lord God, to continue to touch the heart of each and every one of us, Lord. Touch our heart, touch their hearts, Lord God, that they may continue to desire to obey you, that they may continue to desire to love you, that they may continue to desire to live with you, Lord God, that they may continue to desire to be faithful to you, Lord God. Lord, ang lahat ng ito, I pray, Lord, I pray, na itong mga anak namin sa mga espiritu, Lord God, sila'y magsilago, sila'y magsitatag, sila ang Panginoon na naging katulad ni Gayo, O God. Salamat po ng marami, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu. We just entrust to you everything, Lord God. We just entrust to you everything. Thank you, God. At sa amin pong pagkukuminyo sa araw na to, Lord, ito yung gusto mo. Ang alalahanin namin. Ano ang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo? Ang magpasalamat kami
kung ano ba yung inalay mo at ginawa mo para sa bawat isa sa amin. Naalalahanin namin, Panginoon, ang lahat-lahat ng iyong pagdurusa para isumbat, hindi, para patuloy na ipaalala mo sa bawat isa sa amin kung gaano mo kami kamahal, kung gaano mo kami inabot, na ayaw mo kami mapahama, kaya ikaw ang sumalo ng lahat ng pagdurusa, ikaw ang sumalo ng lahat ng sakit, ikaw ang sumalo ng lahat ng mga uyang, o Diyos, ng lahat ng mga persecution, even up to your death, Lord God, naging masunurin ka, just because of us. And thank you, Lord God. Thank you, God, for that amazing love. Thank you, God, for that wonderful love, O Diyos. Wala talagang papantay sa pagmamahal mo sa amin, O God. At nawa, kahit maliit na pagmamahal, maalayan ka namin, Panginoon. At maging tapat kami sa iyo. Hallelujah. Nanatili po tayo nasa presensya ng Panginoon habang hinihintay po natin po. Hallelujah. Praise God. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and where your spirit is within me. Because you died and rose again. I'm forgiven, Lord. I'm forgiven. Because you were forsaken, I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me. Because you died and rose again. Amazing love, how can it be? You, my King, will die for me. Amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you in all I
all that we're going to do, Lord. We are honoring your name. We are honoring you in our lives, Lord. And we're just very thankful, Lord God. Kasi kung iisipin, sino ba kami para ialin mo ang buhay mo? Wala nga kami pangalan sa lipunan na tubugo. Pero di ba pinili mo kami? Tinawag mo kami, O Diyos. At minahal mo kami, tinanggap mo kami. Kung sino kami, tinanggap mo kami, Panginoon. Walang kondisyon. That's your agape love, Lord. Minahal mo kami ng walang kondisyon. That's why we're very thankful and grateful, Lord God, for that very amazing love na meron ka sa amin, Panginoon. Na patuloy na pinaaalalahanan mo ang bawat isa sa amin. Sa lahat ng mga nakakalimot, sa lahat ng mga nanlalamig, sa lahat ng mga nanlulupaypay, sa lahat ng mga napapagod na, sa lahat ng mga tinatamad na, O Diyos, sa lahat ng mga nawawala na ng gana, O God, ngayon minsan pa pinapaalalahanan mo kami. Sino ka? At ano yung pagmamahal na ibinibigay mo sa amin? Kung sino ka at kung paano mo kami inaabot? Kung sino ka at anong kaya mong gawin sa buhay namin? Na dumaan man kami sa apoy, dumaan man kami sa ilog, at dumaan ang mga pagdaanan namin, sinasamahan mo kami dahil ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas. Ikaw ang aming Diyos na tapat na hindi nagkukulang kahit kailan, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo, O God. Nawa, Panginoon, nawa, O Diyos, patuloy na mag-desire ang bawat isa na makasunod sa iyo. Patuloy na mag-desire ang bawat isa na makapaglingkod sa iyo. Patuloy ang mag-desire ang bawat isa na magnais na matuto pa, Panginoon. Na magsakripisyo kami, Panginoon, sa aming mga pagtuturuan, sa aming mga training, sa aming mga ginagawa, sa aming mga pagtatanim. Lord, kami nagtatanim at ito, Panginoon, ang sigurado. Ikaw ang magbibigay ng bunga at ikaw ang magpapalago nito, God. Dahil walang imposible sa iyo at walang mahirap sa iyo. Kung paano pinagpapala mo ang iglesia na to, paano minamahal mo ang iglesia na to, paano ang ibang mga nasyon ay naiisip at nagkakaroon ng concern sa iglesia na to, mas lalo at dapat kami mismo rin na taga rito, O God. Ganon din kami magmahal sa iglesia. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. And while we partake this, Lord God, our heart is very thankful and grateful to your love. And we just thank you, Lord. Thank you, Lord. Ganon din, Panginoon, ang katas ng ubas na to. Thank you, God. Paulit-ulit, hindi ako magsasawang sabihin. Yung dugo mo malinis. Kumpara sa dugo namin na napakarumi, Panginoon. Pero naging marumi ka dahil sa amin. Naging kasalanan ka dahil sa amin. Kami yung tinawag na matuwid para ikaw yung maging kasamaan, maging kasalanan. Thank you, God. Sa iyo ipinataw ang lahat ng mga pangit para kami maging maganda sa paningin mo. Salamat, O Diyos. Baka hindi namin nauunawaan itong mga bagay na ito. Baka hindi namin alintana itong mga bagay na ito, Panginoon. Pero ang lahat ng bagay na ito ay ginawa mo alang-alang sa amin, Panginoon. Kaya ano ba naman yung mga maliliit na bagay na magagawa namin para sa iyo, Lord God? And the reason why you created us is to worship you, to give you glory, Lord God, to praise your holy name. Wala nang iba, Panginoon. At nawa ang bagay na ito hindi pagsawaan ng iyong mga anak mismo, ng mga mananampalataya na mismo, Panginoon, na ang salita mo hindi dapat pinagsasawaan, hindi dapat pinagpapagulan ang pakikinig ng salita mo, ang pag-aaral at pagsusunod at paglilingkod sa iyo, O Diyos. Sapagkat ikaw ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Ikaw ang nalilikha at kami nilikha mo lamang. Kaya kung meron ang susunod, kami dapat isusunod sa iyo dahil ikaw ang aming hari, Panginoon. Nawagan, pag ganyan ang kaisip
we are very special in your sight, Lord God. Napakahalaga namin sa iyong paningin, Panginoon. We are your peculiar people, God. And thank you, God. All those things, it is because you love us that much. Mahal na mahal mo po kami. Sana nararamdaman ng bawat isa yung pagmamahal mo na yan. Despite and in spite ng mga nararanasan namin kabigatan, sakit, karamdaman, o ano pa man, Panginoon. Sana nararamdaman namin na mahal mo kami. Na kahit kailan hindi ka nagpabaya. Na kahit kailan hindi ka, Panginoon, nakalimot sa iyong pangako. That you will never leave us nor forsake us. That's why you deserve all the praises and honor and adoration, Lord, and all the reverence. Walang ibang dapat makatanggap nito. Tanging ikaw lang, God. Tanging ikaw lang. Thank you. Namin po natin. Hallelujah.